Sama. So ito nararamdaman natin ngayon. Araw-araw, milyon-milyon yung mga kababayan natin bumabiyahe. Can you imagine, no? Babiyahe ka ng 12, 14, 15 oras, ganito. Kaya ako, ano pa yan eh, 2 oras pa lang tayo, ang sakit na ng likod ko. At eto na nga mga kababayan, mukhang magiging bato pa ang kinitang pera ni Claire Castro sa pagtatanggol sa kanyang amo. Sampa ng live complaint ang kongresista laban kay PCO Undersecretary Claire Castro sa Palayan Hall of Justice. Humihingi siya ng 110 milyong pisong danyos. At Congressman Kiko Barsaga tatanggalin sa Kongreso dahil nasaktan sa mga sinasabi niya ang mga kasama niyang dorobo. Good afternoon. Good afternoon, Kiko. Kamusta na yung kaso ni Tito Romualdez mo? Yung ano pala? Oh, ayaw sumagot. Ayaw sumagot, natatakot. Huwag ganyan, boss. Samantala, DPWH Secretary Vince Dizon napamura sa nadatnan niyang kalsada. Ano ba yan? Sarap ng tulog niya ni Sir mamaya. Grabe, no? Grabe talaga. Ilang taon na kami nag-iusap. Yung permission ko. Grabe po. No, ayan. Pag-uusapan po natin lahat ng yan. Maya-maya lang, mga kababayan. Para lagi kang updated. Ako nga pala si Bidaya ng mga oposisyon sa kasalukuyan po. At sabi nga, galit na galit ang mga dapungan ng Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, isubscribe mo na yan! At syempre, magandang araw mga banateros at mga kababayan kong Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po si Master Judea. Tayo po ay nagbabalik para ipagpatuloy ang ating advokasya. Sa pamamagitan ng ating boses, magbabakasakali tayo na baka matupad ang pinapangarap natin para sa ating bayan, ang masigla, matiwasay at maunlad na Pilipinas. Ayan, dahil hanggat andyan ang mga kalaban natin, mga trapolitiko, mga hudas at mga magnanakaw na politiko, hindi natin makakamtan ang ating pangarap na yan. Ang ating boses ay gagamitin natin sandata para panagutin ang mga mandurugas at timawa. Tulong-tulong po tayo para sa pagsulong ng ating bansa. Ibauna natin sa libot ang mga mandarambongbong. Okay? Kaya kayo mga talipandas, makinig kayo. Banateros ay kami, walang iba. Banateros hanggang sa huli naming hininga. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. At ayan na nga, at bago po tayo magsimula, huwag kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at of course, mag-follow sa ating FB page. At syempre, huwag din kakalimutan na mag-share, mag-like at mag-comment sa ating mga video na ina-upload. Welcome po sa mga bago nating subscribers at salamat naman sa mga dati na nating subscribers na patuloy na sumusuporta sa ating channel at sa ating FB page. Okay, sige, umpisahan na natin ang banatan na unang arangkada, pambansang palengkera, Anti-Claire Castro. Kumusta ka na? Ang danyos na hinihingi ni Batangas Congressman Leandro Leviste sa civil libel complaint na sinampa niya laban kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Nag-ugat ang kaso sa mga paratang laban sa kongresista kaugnay sa kanyang solar empire. Narito ang agenda report ni Lou Dagos ng Abante. Tumalang si Batangas Congressman Leandro Ligarda Leviste sa paratang na sinamantala niya ang prangkisang ipinagkaloob sa kanyang kumpanya noong panahon ng Duterte administration. Sa isang press conference sa Balayan, Batangas, sinungalingan ni Leviste ang akusasyong kumita umano siya sa pamamagitan ng pagbibenta ng Congressional Franchise ng Solar para sa Bayan Corporation o SPPC. Hindi ko po binenta ang prangkisa dahil wala akong kumpanya, may prangkisa na binenta ko. Ang binenta kong kumpanya ay walang prangkisa. Ayon kay Leviste, Nako. ang SPBC na nakakuha ng 25 taong prangkisa noong 2019 ay tumigil na sa operasyon noong 2022 matapos mabigong makakuha ng mga kinakailangang permit para sa proyekto na ito sa renewable energy na niya ay naging dahilan ng pagkalugi ng kumpanya. Dahil dito, nagsampa ng libel complaint ang kongresista laban kay PCO Undersecretary Claire Castro sa Balayan Hall of Justice.
humihingi siya ng 110 milyong pisong danyos. Nako po, yan na sinasabi natin eh. Oo. Medyo delicates ka dyan, Auntie Claire, ha? Siguro hindi na nakakatulog si Auntie Claire ngayon eh, no? Biruin mo, 110 million na danyos ang hinihingi ni Congressman Leviste. Ano? Ha? Kaya pa ba? Sa isip-isip siguro ngayon ni Claire Castro eh, no? Mukhang mauubos ata yung bayad sa pagsisinungaling ko, ah. Ay, pagsisinungaling. Ay, sorry, mali ata. Mukhang mauubos ata yung dilihensya ko, ah. Oo, pera na, no? Pera na, mukhang magiging bato pa. 110 million pesos, baby. Oo. Ang saklap eh, no? Yung akala mong milyonaryo ka na, mauuwi rin pala sa wala, ha? Magaling ka naman, di ba, Claire Castro? Abugaduhan mo na lang yung sarili mo. Oo. Di ba? Kasi, feeling ko, walang abogado na magkakamali na magtatanggol sa'yo. Yung magiging abogado mo, mukhang first round pa lang ng boxing, abay, susuko na. Oo. Mahirap ipagtanggol ang mga taong paiba-iba ang sinasabi at mga taong walang isang salita at puro kasinungalingan katulad ni Claire Castro. Di ba? Mahirap ipagtanggol yung mga taong ganyan. Ha? Akala nyo walang papatol sa kanya. Ayan, pinatulan ka ni Kong Leviste. Sabi naman sa inyo eh, may oras din kayo eh, di ba? At ito na ata yung oras mo. Ha? Mukhang mauubos yung pinagputahan mo. Di ba? Ibig sabihin sa pinagputahan, mga kababayan, yung pinagkinita sa kasinungalingan. Mukhang mauubos, Auntie Claire. Mukhang parang wala ka atang vlog ngayon. Mukhang matamlay ka ata ngayon, ha? Naghahanap ng abogado? Ito kasi si Auntie Claire talaga naman, Yan ang problema sa atin, Auntie Claire, ano? Masyado tayong bida-bida, masyado tayong nagpapalamon sa sistema, masyado tayong humihimod sa puwet kahit mali. Ayan, Diba? Yan ang napapala natin. Diba? Pero, eto, real talk real talk to. Ayaw ka namin mawala dyan. Dapat, hanggat andyan si Marcos Jr., andyan ka eh. Ano kayo, kumbaga, tandem kayo, magandang tandem kayong dalawa eh. Kumbaga, iba yung sinasabi ni Marcos Jr., iba rin yung sinasabi mo. Kumbaga, si Marcos Jr. minsan gumagawa ng trabaho mo, ikaw, tagapagtanggol ka lang ng amo mo, di ba? Ganun lang naman, nag-give and take kayo. Minsan, si Marcos Jr. nag-update. Ikaw, tagasangga lang ng mga kritisismo ng amo mo. So, ngayon, medyo mararamdaman mo na ang dilubyo. Dahil 110 million yan, malamang meron ka naman siguro yan. Di ba? Kasi umuulan daw ng maleta dyan sa Malacanang. Sabi, di ba? At eto pa, isa pang balita, mga kababayan. Kiko Barzaga mukhang tutuluyan at tatalsikin dyan sa Kongreso. At nasaktan siguro itong mga kongresista na kasama niya sa mga expose niya. Mukhang at ito naman, hindi po nila kinakaya yung mga binibitawang salita ni Kiko Barzaga. Ang tanong nga dito, bakit ganon? Parang napapansin natin, kinakaya-kaya nila yung mga batang kongresista, no? Yung mga bata na may bayag, nagsasalita na naayon sa konsensya, yung pa pinag-iinitan nila. Bakit hindi na pag-initan yung mga magnanakaw? Di ba? Bakit hindi nila pag-initan yung mga magnanakaw? Yan problema. Baka lahat sila magnanakaw na. Di ba? Sige. Panoorin natin yung video regarding dito. Ayan na. Gustong matalsikin ng kanyang kapwa mambabatas si Congressman Kiko Barzaga. Ang buwelta ng kongresista, alamin sa Frontline Report ni Mobile Journal, Amy Atienza. Tila napuno na ang ilang kongresista sa mga ginagawa ng kanilang kasamahang si suspended Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Noong Desyembre, binigyan ng 60-day suspension si Barzaga kasunod ng inihaing ethics complaint bunsod ng mga mapanira niyang post sa social media. Kabilang dyan ang mga paninira sa mga opisyal. Good afternoon. Good afternoon, Kiko. Kamusta na yung kaso ni Tito Romualdez mo? Yung ano pala? Ayaw sumagot. Ayaw sumagot, natatakot. Huwag ganyan, boss.
at ang pambabastos sa kapwa mambabatas kahit nasa plenaryo. Sa kabila ng suspensyon, mukhang hindi raw natuto ang bagitong kongresista ayon kay Deputy Speaker Ronnie Puno. Baka dapat daw tuluyan ang ma-expel o tanggalin sa Kongreso si Nako. Barzaga. Hindi talaga ito behavior ng tunay na mambabatas eh. Parang naging laro-laro na lang. So I think it demeans the House to have somebody like him there. So baka naman the House will consider expelling him na lang para wala nang ganyan na problema. Kasi it doesn't look as if there's going to be any end to this problem eh. Ayan. Yan ang problema kasi. Itong si Puno na to no? Yung tagapagtanggol din ito ni Romualdez, tagapagtanggol din ito ni Bongbong Marcos Jr. No? Ako may nakikita ko dyan Kaya nagiging ganyan si Kiko Barzaga. Kinikengkoy niya yung Kongreso. Dahil puro naman mga kengkoy ang kongresista Diba? Majority ng kongresista mo, puro kengkoy. Piruin mo, matindi yung nakawa na nangyayari sa gobyerno. Pero nagtatakipan lang sila. Nagtatakipan sila dahil halos lahat ata sila nakinabang. Ako alam ko yung mga hindi nakikinabang dyan sa Kongreso kung sino-sino may nakakausap din tayo. So, at sa tingin ko, nagagawa ito ni Kiko Barzaga dahil may mga nakikita siyang mali. 'Di ba? Ang mas masaklap pa dito, mga kababayan, kung ikukumpara natin ang ginagawa ni Kiko Barzaga, wala yan sinabi sa pagdanakaw na ginagawa ng mga politikong, mga pukinang inang to. Oo. So sa tingin ko, kinikengkoy-kengkoy lang ni Kiko Barzaga dahil alam niya kung anong nangyayaring katiwalian dyan sa Kongreso, pero itong iba, walang mga pakialam dahil sila nakikinabang. So kaya, siguro sa isip-isip ni Kiko Barzaga, magkingkoya na lang tayo dito. Kasi, nung una naman nung hindi pa pumuputok itong flood control project issue na to tahimik naman si Kiko Barzaga Di ba? Nag-ingay lang naman ito nung lumitaw ang flood control issue na yan. Syempre, sino ba naman matutuwa dyan? Talagang magkikingkoyan talaga kayo dyan, di ba? Unless he is removed. Kahit pa nga suspended, pinatutsadahan ni Barzaga ang kamamatay lang na kongresistang si Antipolo 2nd District Representative Romeo Acop na aniyay nagdurusa na raw sa impyerno. Kasunod niyan, inakusahan din ni Barzaga ang mga dati niyang kasamahan sa National Unity Party na tumanggap umano na suhol mula sa negosyanteng si Enrique Razon para suportahan ang speakership ni dating House Speaker Martin Romualdez. Nako. Burado na ang post na yon ni Barzaga pero idinamanda na siya ng cyber libel ni Razon. It was the Facebook posts which Congressman Barzaga made on his Facebook account last January 9. What we consider to be the defamatory statement. 110 million pesos ang hinihinging danyos mula sa kongresista. Una nang sinabi ni Barzaga na handa niyang harapin sa korte si Razon. Kasi lahat kami na nandun sa pati na tinutukoy ni Barzaga, ay pakiramdam namin kami na libel din kami kasi parang sinusuhulan kami. So baka Bakit? Baka Hindi. 40 yung mga suits na mapapailaban sa kanya. Plano rin ng NUP na buo din ang kanilang Dasmariñas chapter kung saan nakabase si Barzaga. Bubuo raw sila ng bagong chapter sa lugar. Sa isang social media post, sinabi ni Barzaga na tatanggapin niya ang expulsion sa Kamara kung tatanggalin din sa pwesto ang mga sangkot sa flood control scandal. Yun ang problema Yung mga tunay na nagnakaw, wala silang ginagawa. Pero yung mga nagsasalita kontra sa mga magnanakaw, yun ang kinakana nila na kinakana. Pero natawa ako doon sa natawa ako doon sa 110 million din na hinihinging danyos ni Razon. Anyway, mukhang tabla-tabla lang, no? Kung sakali naman mangyari, mukhang ibibigay naman ni Kong Libiste kay Kiko Barzaga yung sisingilin niya kay Claire Castro, di ba? Di ba? 1 million din yun Ay, 1 million. 110 million din yun. So, walang hiya yan. Yung mga, talaga paulit-ulit tayo nito Yung mga lumalaban sa katiwalian, sila pa yung gusto pagkaisahan. Samantalang yung mga magnanakaw, hanggang ngayon, nasa laya at ang sasarap ng buhay habang ginagastos nila yung pera na pinaghirapan ng mga Pilipino, yung kaba ng ating bayan. Diba? So mga demonyo talaga to hindi na nahihiya sa sarili nila Yung mga ulupong, etong mga salot sa ating lipunan, dapat ito yung nawawala, hindi yung likes sila Barzaga at Libiste, hindi dapat yan ang pinag-iinitan, dapat pinag-iinitan yung mga magnanakaw. Habang sila, sarap na sarap sila sa kanilang mga buhay, tayong mga Pilipino, wala na halos makain,
hirap na sa buhay, ay naku, mahal kong Pilipinas. Paano na ang kinabukasan ng ating mga Pilipino, namin mga Pilipino? Di ba? Kuryente, problema. Tirahan, problema. Ano pa? Tubig, problema ng mga Pilipino. Pagkain, problema. Pati kalsada, problema pa. Katulad dito, tingnan nyo. Ayan. Ay, hindi ko nakilongo. Grabe, hindi. Napakasama. Ito nararamdaman natin ngayon. Araw-araw, milyon-milyon yung mga kababayan natin bumabiyahe. Can you imagine, no? Babiyahe ka ng 12, 4, 5 oras. Ganito. Kaya ako, ano ba yan eh, 2 oras pa na tayo, sakit na ng likod ko. Dahil sa lubak-lubak. Then nandito pa tayo sa magandang parte ng bahay ng Hardway. Wala pa tayo dun sa pangit at napakasama. Nako po, yan ang problema natin. So, eto po mga kababayan, eto po yung kalsada pauwi ng Bicol. Okay? Ako, now, kahit pa paano ngayon, na-experience ni Secretary Dizon kung paano umuwi ng Bicol by land. Okay? Kasi yung mga politiko na pumupunta sa Bicol, kadalasan mga nag-aeroplano yan eh. Eto, buti naman. At kahit pa paano, naranasan ni Benz Dizon yung mga kalsada dyan. Now, Mr. Dizon, ano masasabi mo sa dinadanas ng mga Bicolano? Araw-araw na ginawa ng Diyos, yan ang kalsada na yan, ang dinadaanan. Papunta sa Bicol. Ha? Araw-araw, samantalang yung mga pondo ng Pilipinas, nawawala. Itong kalsadang ito ay maliwanag na produkto ito ng pagnanakaw. Ha? Hindi, alam nyo, hindi lang Bicolano dumadaan dyan eh. Hindi lang mga Bicolano dumadaan dyan ng mga taga Visayas, taga Mindanao, by land. Okay? Dumadaan po sila dyan. Dyan din dumadaan yung mga pagkain natin. Yung mga pagkain, mga pangangailangan na nanggagaling sa Visayas at Mindanao, dyan po yan dumadaan. So, yan, napanood nyo yung roller coaster ride ni Vince Dizon. Ngayon, panoorin ulit natin to. Wait lang, meron pa dito isa eh. Perwisyo ang dulot ng isang kalsadang hindi matapos-tapos sa Quezon. Ang pag-aantala ng proyekto dahil daw sa utay-utay na pagpopondo. Live mula sa Camarines Sur, nasa frontline na balitang yan si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, ano ang problemang nadatnan ni Secretary Vince Dizon sa kanyang pag-iinspeksyon? Julius, bako-bakong mga daan at tila napudpud ng mga asfalto. Yan ang bumungad kay DPWH Secretary Vince Dizon sa unang araw ng road trip inspection ng ahensya. Unang destinasyon ni DPWH Secretary Vince Dizon ang Lopez Viaduct sa Barangay Canda, Ilaya sa Lopez, Quezon Province. 2022 nang simulan ang proyekto na pinondohan ng 2.5 billion pesos. Pero dahil sa utay-utay na pondong inilalaan dito, tumatagal daw ang pagtapos sa konstruksyon nito. Nagrereklamo na rin ang mga residente. Imbis daw na maibsan ng traffic sa lugar, mas lumala pa. Mabilis din ang pagbaha. Kaya kasama ito sa priority projects ng DPWH ngayong 2026, kabilang ang iba pang tulay at kalsada sa bansa. Aaralin daw ng ahensya kung paano mapabibili. Aaralin na naman, no? Puro sila aral eh, no? Puta na, hindi kailangan sila magtatapos. Puta. Nasa gobyerno na sila, aral pa sila ng aral. Is ang konstruksyon ng mga ito alinsunod sa bagong Construction Materials Price Data o CMPD ng ahensya. Nais ni Dizon na alisin na ang by tranche o utay-utay na pagpopondo sa mga proyekto. May babala rin siya sa mga nagmadaling mag-ayos ng kalsada nang malamang i-inspeksyonin niya ang probinsya ng Quezon at Bicol Region. Hindi yon ang gusto nating mangyari. Hindi patsi-patsi, hindi band-aid ang gusto natin. Sige. So kung ginawa niya ngayon, thinking na matuto. Etong sa Quezon mga kababayan, for information, isinimulan po itong gawin 2022. Okay? Pero ilang taon na? 2022, 2023, 2024, 2025. Mag-apat na taon na po. Pero positive pa lang. Tibay no? Ako, mukhang kabaliktaran yung mangyayari dito. No? Kasi hindi yon ang puro yabang itong mga hayop na to pupuntahan ng Maharlika ngayon. Sa kabuuan, 6 na lokasyon ang pupuntahan ni Dizon sa probinsya ng Quezon at Bicol. Ayan po, yung mga tulay na gagawin na yan, sa Quezon yan, sa Lopez, Quezon yan. Dinadaanan namin yan. Bukas ay nakatakda naman siyang makipagpulong sa civil society organizations sa Naga City.
Julius, ipinag-utos na rin ni Dizon ang pagpapatigil ng palliative repairs sa Maharlika Highway. Layo na... Ngayon kasi dahil nalaman ng DPWH, Bicol Region, napupunta si Vince Dizon, pucha, dali-dali sila, nag-aspalto. Puta, ina mga ugok talaga ito, no? DPWH na magsagawa ng maayos na plano para daw hindi pa ulit-ulit ang patse-patse na pag-aayos nito. Julius. Maraming salamat, Mobile Journal Arles de los Santos. Alright. So ayun, mga kababayan, no? Nagyayabang na naman sila, nangangako na naman sila, pero mali naman natin, sa pamumuno ni Secretary Vince Dizon, baka matupad yan. Kasi ang malala dito, yung i-maintain mo na lang yung kalsada, hindi pa magawa. Kasi nga, pinagnanakaw na yung pera. Pero ito yung medyo mahaba-haba na video na paglalakad ni Secretary Vince Dizon doon sa area ng Bicol. Yan sa Maharlika Highway na to, kasi yung nakita natin kanina, sa Quezon yon. Pero sabihin ko sa inyo, mula Quezon, Camarines Sur, hanggang Bicol, Albay, ang kalsada po dyan, talagang matindi, mga kababayan. At hindi mo iisipin na madadaanan pa yan ng mga sasakyan. Kasi kailan na ako umuwi doon, talagang pag uuwi nga ako doon, ayoko na mag-land trip Kasi talagang matindi, mahihilo ka kasi akala mo nasa dagat ka. So ito, panoorin po natin ang video kung saan nag-i-inspeksyon si Vince Dizon. Ito. Ito po. Gano'n kalayo ito hanggang itong ganitong klase, ang ganitong ito? Ay, ang kilometro pa. Layo, malayo pa ko. Yan, grabe rin po. Tapos, boundary na, si focus na yung mabalo. Mga 1 kilometer, boundary yan na ito, si focus na yung Barangay Kabutagan, tapos Manangli si focus. Ito, kagay pa rin ito. Hindi po, Lupi. Lupi na ito. Mga 1 kilometro, si focus na yan. Barangay ng si focus. Okay lang? Okay lang kayo. Okay lang, sir. Okay lang, sir. Na-experience po sir. Sarap ng tulong niya ni sir mamaya. Grabe, no? Grabe talaga. Ilang taon na kami nag-iwan. Yung permission. Grabe po. Ayan. So, at last, may nakakita na rin, may nakapansin na rin na taga-gobyerno ng kalsada na yan. So, ganyan po ang pinagdadaanan namin tuwing umuwi kami sa Bicol. Mas matagal pa ang biyahe namin papuntang Bicol kaysa doon sa mga kababayan natin na nagpupunta ng Amerika. Diba? Ilang kilometro lang ang Bicol from Maynila? 400 kilometers. Samantalang yung papuntang Amerika, libo-libong milyahe. Diba? Pero, mas matagal pa ang biyahe namin pa Bicol kaysa sa papuntang Amerika. Alam nyo, dati dinadrive ko lang yan mga kababayan. Eto personal experience. Ako dinadrive ko lang yan mula Maynila papuntang Bicol ng 8 hours vice versa. Pero ngayon, pinakamababa na 14 hours. 14 hours. Kaya minsan nakakatamad na magbakasyon dyan kung hindi ka naman lang mag-aeroplano. Sa Bicol po ako lumaki, sa Bicol ako graduate. Napunta ako sa Maynila after ng pagka-graduate ko na 2020. Diba? Dito na tayo nakapagtrabaho, dito na tayo tumira sa Maynila. Siyempre from time to time, umuwi tayo sa Bicol para magbakasyon. Nakakamiss din kasi yung probinsya na kinalakan mo, diba? So, noon hindi pa ganyan kalala yung kalsada na yan. Pero ngayon matindi talaga mga kababayan. Katulad ng sinabi ko, kauuwi ko lang doon. I think November. Ito, real talk to natatandaan ko pa. 2019, nakautang ako ng kotse sa Toyota. Yung financing, hulugan na kotse na sasakyan sa Toyota. Yung bago na yun, pwede ibiyahe. Nang malayuan di ba? Kasi noong mga una, yung mga sasakyan ko mga karag-karag, mga second hand nakakatakot ibiyahe sa malayo. So sa madaling sabi, 2019, nakakuha po ako ng sasakyan na bago. At syempre, pag bago, wala kang problema dyan, kahit ibiyahe-biyahe mo ng malayo, okay lang. Kasi bago nga So, noong panahon na yun, 3 times a year, umuwi ako ng Bicol. Kasi masarap Masarap mag-drive, lalo-lalo bago kotse. Tapos, maayos-ayos pa kalsada. That was 2019. At ginawa ko yon, tuloy-tuloy yon from 2019 hanggang 2023, umuwi ako ng Bicol like 3 times a year. Pero noong 2024, December, may dumaan na bagyo ata noon. December, umuwi kami bago magpasko.
At doon na nga kami nag-New Year kasi nakakatamad umuwi dahil sa dinaanan naming kalsada. Umaalon-alon yung kalsada eh. Umaalon-alon. Ang kwento ng mga taga doon, wala daw pondo na pang-maintain ng kalsada. Pero ang alam natin, lahat ng proyekto, taon-taon, may mga pondo yan for maintenance. Saan napunta yung mga pondo? Diba? Oh. Yun ang problema. Yung papunta ka lang unaga. Ilang oras na po kayo pag pupunta kayo? 3 hours na. 3 hours. For 50 kilometers, ha? 50 kilometers. Dati yung kinukuha lang to, pag maganda-ganda pa. Sa oras? Oo, sa oras. Pag Maynila naman po, 7 hours lang. Ngayon, Manila. Ayan. 7 hours lang yan. Dinadrive dati. Papuntang Maynila. Pero from Camarines Sur. Pero mula sa amin, sa Albay, mga 8 oras. Pinakamatagal na yung 9. Pero ngayon, pag bumiyahe ka, 14 ang pinakamababa. 18 hours pa. Around that time. Dati mga 8 hours lang from Naga. Ngayon mga 15, 13, 15, minsan 21. Kailan yun? Anong taon yung 7 hours? Ay, matagal na po. Ano? Bagong gawa po ang So, mga 20 years ago. Barangay Kagawa din ako. Pag mga estudyante po, grabe yung Hindi pa siya pinapanganak noon, 2010. Pag nag-traffic po. Kaya saan estudyante mga pa naman yung mga college. Kaya nilagawa ko namin, nagpuport kami sa mga bayan-bayan. Kasi Pukot, kung imagine po, kung si Pukot lang naman nasa boarding house na yung mga bata kasi po hindi na makakapasok talaga talig na. Yung mga estudyante yung kanina, oh. Opo. 2010. Ay, hindi. Mali pala yung sinabi ko kanina, no? Na 2020 ako nagtrabaho. Year 2000 pala, sorry. Oo. Oo. Kasi 25 years na ako dito sa Maynila, eh. Oo. Year 2000. Ayaw ba, mabilis. Ito may bus natin. Pasakay na tayo mabilis. Sir, ingat po. Malilate sila. Malilate sila. So, boarding house na daw sila. One town away. lang. So, one town away, doon sila nag-aaral. Dahil nga, sa haba ng biyahe, kailangan na nilang manirahan doon, boarding house doon. Dapat ko na lang una uwi. Ayun. Alam nyo, tingnan nyo ha, yung mga one town away, halimbawa, isang town, tapos yung town, na po pwede ka naman mag-uwian. Pag estudyante ka, pwede ka mag-uwian araw-araw. Pagkatapos ng eskwela, pwede ka umuwi. Pero ngayon, ang ginagawa ng mga estudyante dyan, ay nagbo-board na. Kasi nga, pagka minalas-malas ka, ay wala, aabutin ka ng Chris ng Pasko sa kalsada. Diba? Oh. Ako, kabisado ko lahat yung lugar na yan eh. Kasi, lagi tayong umuwi. Kahit bata pa ako, dahil dati, yung tatay ko dito nagtatrabaho sa Maynila eh. Sa Maynila nagtatrabaho, kami ng mga magulang at mga kapatid ko, ay nanay ko at kapatid ko, nasa Bicol kami nakatira. So, from time to time, like December, pumupunta ako ng Maynila, pinapupunta ako ng tatay ko, then pagpasukan, babalik ulit ng Bicol. So, ganon, noong mga panahon na yon, maganda yung kalsada eh. Maganda yung kalsada. Bagong gawa pa lang noon yung Maharlika Highway. But of course, in time kasi, may na-worn out din eh, yung mga kalsada. Kaya lang ang problema, pagka substandard talaga, madaling masira. Tingnan mo, ito mga kalsada, papunta dyan sa Ilocos Norte, di ba? Sa Ilocos Sur. Magaganda eh, kahit mga lumang kalsada. Kasi yun, maganda yung kalidad ng pagkakagawa. Dito sa Bicol, di ko maintindihan kung bakit talaga eh. Oo. Di ba? Oh, mula Quezon yan. Mula Quezon hanggang Camarines Sur, Naga, Bicol. Nako po, matindi po ang ano dyan. Oo. At yung sa Quezon na yon, yung mga tulay-tulay na nakita nyo kanina, yung mga poste, kaya ginawa yan, kasi yung sa baba nun, binabaha po yun, kasi mga palayan yun. Pagka umulan, binabaha po yun, nai-stranded po ang mga sasakyan doon, kaya ang ginawa doon, nilagyan ng overpass. Pero walang iya, 4 years na hanggang ngayon, di pa rin natatapos. Oh, ganun po kalupit. Oo. Hanggang ngayon, poste pa rin. Super lala eh. Pero, eto salamat sa mga bypass road. Sa mga bypass road na nagawa ng Duterte administration. Dahil napakalaking ginhawa po eh. Imbis na dadaan ka dun sa mga bayan-bayan, hindi ka nadadaan. Kaya nga dati, isa rin yun sa mga dahilan kung bakit ako 3 times na umuwi dati, nagbabakasyon sa Bicol. Noong 2019 hanggang 2023. Kasi napakaganda ng mga bypass road na nagawa dyan eh.
Oh. Dahil doon, bukod maayos pa yung kalsada noon, napakadali ng biyahe. May bypass roads. Hindi ka nadadaan sa mga bayan-bayan kung saan mga traffic. Pag nadaan ka kasi sa mga bayan-bayan dyan, papunta ng Bicol, grabe, antindi ng traffic. Pero, ngayon, utya, kapag ikaw, bibiyahe ka ng Bicol, kahit hindi ka taga Bicol, nako, kung taga Visayas ka, taga Mindanao ka, magla-land trip ka, dadaan ka ng Bicol, magbaon ka ng mahabang pasensya, magbaon ka ng mga pagkain, dahil nagagabihin talaga kayo sa kalsada. Oo. Ako real talk ito hindi ito dahil Duterte supporter tayo. Ako, ito real talk lang. Noong panahon ni Duterte, well-maintained yan eh. Well-maintained yan kasi napapansin. Kasi may mga ginagawang bypass roads. May bypass road yan sa Quezon, may bypass road sa Laguna, Camarines Sur, may mga bypass road. 'Di ba? So, ibig sabihin, madadaanan ng DPWH kung may mga sira sila madadaan ng kalsada, ma-aware sila na may sirang kalsada, aayusin nila. So, na-maintain nila ngayon. Pero ngayon, sobrang lala, wala na talaga eh. Oo. Pero ang sisi sa Duterte pa rin eh. Matagal na po. Matagal na. So, kadalasan po yung mga college kasi may CBSUA po dyan. Yan. Papunta po ng daira. Papunta naman ako yung lahat ko ganyan. Dito lang, sa may una ng bayan ng Supuko. Dapat siguro, wala pang mga 20 minutos lang dapat ang biyahe doon, 30 minutos. Wala pa ho, dati. Dati, wala pa. Ngayon, may kamura. 1 hour, 2 hours. So, 1 hour, 2 hours. Yung mga estudyante po ngayon, isang linggo nang hindi nakauwi, pauwi pa lang sila dito. Pagpauwi po, kaya yung mga nasasakyan ngayon. So sa weekday, nagbo-boarding house, weekend lang sila umuwi sa pamilya. Friday ng hapon. Kawawa naman. Tapos linggo ng hapon, babalik ulit sa boarding house. Eh di bukod pa po sa matrikula, Dagdag na gastos. Nagbo-boarding sila, binabayaran namin yung boarding house. Bukod yung tubig at saka yung ilaw. Gano'n po yung kahirap para sa inyo? Kahirap po, lalo sa amin ang anak ko ilan namin, magagaling para. Grabe po. Grabe. In ganito na to, itong dekada na. Opo, dekada po. Ito, kapitan din po ito. Kapitan din ako. Lalang po natin. Katabi po kayong barangay? Hindi po. Dito po sa Dilali sa Bulawan. Thank you. Tapos Lani, dito po. Bulawan Senior. Isa lang po, Gaspar. Gaspar Square. Kapitan Gaspar. Sibireno Gaspar. Gaspar 2. Gaspar 2. Thank you very much. Muna kayo magpasalamat, Kap. Ayusin muna natin. Pasalamat kayo. Salamat po. Ayan, mga kapatid. Oh. So, parang gusto na naman sabihin ni Vince Dizon na walang kasalanan na administrasyon ni Marcos. 'Di ba? Sa pagkakasira nitong mga kalsada na yan. Oh. Well, si Marcos Jr. walang direktang kasalanan pero meron siyang kapabayaan. 'Di ba? Oo. Biruin mo, maintenance na lang. Hindi pa nagagawa. Kasi yung pondo, wala na. Naglaho na. Tapos ngayon, ang dami na namang mga pangako. Bubuhusan natin ng malaking pondo yan. Oh. Bakit hindi nyo ginawa yan 3 years ago? Oh. Alam niyo, ito lang. Kung inaayos lang nila yan, mini-maintain lang nila yan, from 3 years ago, hindi magiging ganyan ang kalsada dyan. Maayos pa yan eh. Maayos pa yan like 4 years ago. Maayos na maayos yan. Masarap ang bumiyahe dyan. Kaya nga ako 3 beses umuwi sa isang taon eh. Pero ngayon, grabe, matindi. Oh. Kung ginawa lang nila yung sinasabi nila ngayon 3 years ago, hindi sana tayo aabot sa ganyan. At mukhang napanood nila yung episode natin sa Vox Populi, yung guest natin, si Kauli Viste. Napag-usapan natin yan eh. Napag-usapan namin yung problema niya sa kalsada papuntang Bicol. Ngayon, ako nag-iisip ako kung paano nila gagawin yan eh. Paano nila gagawin, aayusin ang kalsada sa Bicol. Kasi dapat yan eh, part by part talaga paggawa. Kasi hindi mo pwedeng i-paralyze eh. Hindi mo pwedeng isara or ihinto ang operasyon ng kalsada dyan sa Bicol. Hindi mo pwedeng ihinto yan kasi dyan po dumadaan yung mga goods natin galing sa Davao, galing sa Mindanao, galing sa Visayas. So, hindi mo siya pwedeng i-paralyze. So, ang mangyayari talaga dyan, part by part ang paggawa. Katulad din ng ginagawa nila. Unless, meron sila naiisip na paraan kung paano masusolusyonan yung kalsada na yan. Alam nyo, ang pinakamagandang solusyon dyan,
yung railway system sana eh. Putang ina, sayang yun. Yung railway system, yung train, na gusto ulit buhayin ng Duterte administration, pero hindi naman tinuloy ng Marcos Jr. Aprobado na yun eh. May feasibility study na nagpunta. Di ba, kung matatandaan nyo, nagpunta yun si Tugadi sa Bicol eh. Tinignan nila yung mga dadaanan ng train, okay na, aprobado na. Oh. So, hindi tinuloy. Eh, bakit hindi tinuloy? Eh, makikredit kay Duterte kasi. Oh. Now, antayin natin kung ano magiging solusyon nila sa pagsasaayos ng kalsada dyan papuntang Bicol, maliban sa train. Maliban doon sa isang option na pagsasakyan ng mga tao. Kasi kung ipaparalyze, hindi po pwedeng iparalyze yan. Ulitin ko. Kasi maraming dumadaan dyan. Masihina ang ekonomiya, yung transportation ng mga goods from Manila to Bicol, from Bicol to Manila, from Visayas to Manila, from Mindanao to Manila, mapaparalisa yun. Oh. So, paano nila solusyonin ngayon yan? Unless, ituloy talaga nila yung train system. Ituloy nila yung train system. Kasi ito, pangako na naman sila ng pangako eh. Oh. Pangako na naman ng pangako. And I think all Bicolanos, especially the officials, are very happy to know that the President has really prioritized the full rehabilitation of the Maharlika and Andaya highways. I mean, nung nag-usap kami ni Presidente, hindi ko yan doon, Thomas, na last week lang, kami we have to fix Maharlika. But we have to fix it the right way. And alam naman niya yung nangyari in the past. Na it's really been patchwork, na puro pachi-pachi, and ang rason naman talaga doon is tingi-tingi din yung pagpondo, no? And unfortunately, yun ang nangyari sa DPWH itong mga nakaraan na nasa GAA ng 2026 na ngayon nasa district level, pinapa-hold muna namin ang implementation, no? Kasi ang gusto natin gawin dito talagang, and sinabi na rin ito ni Pangulo, bubuhusan na natin itong mga ito this year. Yung Pangulo mo, buhusan mo na malamig na tubig. Yun ang maganda dyan. We will consolidate the funding. And then, para talagang not only will we be able to plan it well, pero pati yung pag-bid out nito, talagang dapat tingin ko, malaking kontratista na next year. Hindi na pwede yung mga maliliit na kontratista gagawa ng isang may... Wala kaya, nandiyan pa si Villa Puerte eh, oh. Putang ina, yan ang gobyerno, matagal na mga politiko yan sa Camarines Sur, tapos ayun, so anak niya, si Luigi. Oh, sila yung mga politiko dyan na sa Camusur eh. Segment, tapos gagawa, ibang kontratista na naman, gagawa ng isang segment. So I think we need the big contractors. Yan, mga contractor daw. Malaking contractor daw kailangan dyan. Oo. Putay na, pag malaking contractor yan, malaking pera na naman yan. Pero, wag muna natin husgahan. Kasi, malay mo, may magic si Vince Dizon na gagawin. Malay mo, may magic. Diba? Pero sa akin, wala talagang ibang magiging solusyon dyan. Kundi magkaroon ulit ng train system para may secondary na po pwedeng sakyan ang mga tao from Bicol. Kahit yung mga goods po pwede naman isakay sa train eh. So habang inaayos yung kalsada, may train na umaandar, di ba? May sasakyan yung mga tao at pati mga goods. Kasi kapag ang kalsada inayos mo yan ng patsi-patsi, katulad ng sinasabi niya, syempre pipilitin mo daanan na yan eh. Kahit hindi pa mature yung simento, padadaanan mo na kasi nagkaka-traffic na eh. Kasi one lane lang yung pwedeng daanan pag may inaayos na kalsada eh. Yan po ang nakikita ko dyan mula pagkabata pa. So, wala talaga magiging solusyon dyan kundi magkaroon ng alternatibong masasakyan para maayos ang kalsada na yan. Kasi kung papatsi-patsiin mo, lalagyan mo ng asfalto dito, tapos maya-maya babakbak na naman, lalagyan. Walang mangyayari talaga. Bukod sa ninanakaw na yung proyekto, yung ginagawang trabaho, substandard, wala, nagkaloko-loko na. Kaya ngayon, dumating sa punto na ang mga kalsada dyan ay parang sungkaan na. Diba?
Tapos sinisisi na naman ni Vince Dixon yung mga nakaraang administrasyon. Putang ina, puro kayo sisi. Oo. Samantala, hindi lang ang problema, excuse me, ang problema, hindi lang naman dyan sa Bicol region. Ang problema, nasa buong bansa. Oo. Sa buong bansa ang problema. Hindi lang sa Bicol region. Kahit mga kalsada. At ito ang problema. Dahil sa kanila, dahil sa mga putang inang to, nagkalit-silit siyang Pilipinas. Kung meron mang dapat sisihin dito, hindi ang mga nagdaang administrasyon, kundi yung mga yan na nagnakaw sa gobyerno at mga kasabwat nila. Dahil sila ang naging dahilan, kaya naging talamak ang nakawan sa Pilipinas. Punta dati, milyon lang ninanakaw. Ngayon, trilyon na. Sila po ang nag-introduce kung paano magnakaw ng trilyon-trilyon sa gobyerno. Pati yung mga matitino, mukhang naging magnanakaw na rin. Dahil nakikita nila, yung nasa taas, nagnanakaw. So, ang mangyayari dyan, para maging chain reaction. Alam yan, malalaman yan ng mga nasa baba dahil alam nila kung paano manghingi ng porsyento itong mga dapungal na ito. So, ibig sabihin, pag humingi ka ng porsyento, korupsyon yun. So, alam nga naman, papayag yung nasa baba na hindi rin sila mangurap. Kinukurap sila ng taas eh. Siyempre, yung sa baba, gagaya na rin. So, ang mangyayari, yung proyekto na pinag-uusapan, wala na. Kaya nga nagkakaroon ng ghost project eh. Kasi, kung magtatayo ka ng proyekto, tapos, substandard, magtatayo ka ng proyekto, hindi mo rin naman matatapos, hindi wag mo lang simulan. Kasi alam nila na ninakaw lang yung pondo, yung pupuhunanin doon sa proyekto na yun, ninakaw lang. Ba't natin uumpisahan yan kung di naman natin matatapos, di ba? Kaya ayon, ghost flood control projects, mga substandard, yan ang nagiging resulta ng malakihan nakawan sa Pilipinas. At walang ibang dapat sisihin, kundi yan. Yan o. Yan. Yung mag-amo na yan. Mag-amo yan. Maniwala kayo, hindi nila alam ang ginagawa ng isa't isa. At may kasabwat pa yan. Nandyan sa malaking bahay. Napupuno-puno ng bakuran. So, ang problema sa Pilipinas, mga kababayan, ay nagmumula sa mga namamahala sa atin. Walang problema sa mga Pilipino. Dahil ang Pilipino, sumusunod yan. Pag may maayos na ginagawa ang gobyerno, pag may maayos ang trabaho na ginagawa ng mga taga-gobyerno, susunod yan eh. Nakakagawa lang naman ng masama dahil sa sobrang kahirapan, dahil hinuhudas tayo ng mga politiko magnanakaw. Katulad yan. Once again, mga kababayan, ako po, si Master Judea, say thank you, God bless you all, and to God be the glory. Magkita-kita po tayo sa sunod na upload. Magandang araw po sa inyo lahat.